go back to your seats. We will start the program now. Ayan, sir. Okay, so Diretso na ng program. okay po. Pwedeng balik po muna tayo sa kanilang mga upuan. At ngayon po, dahil marami pa rin pong iikutan ng ating mga bisita, itutuloy na po natin ang ating programa sa unang magsasalita. Siya po, ang former Vice Mayor ng San Juan, 3-term na Mayor ng San Juan, 2-term Senator ng Republika ng Pilipinas, at tinaguriang isa sa most prolific senators dahil sa hindi umaabsent or na-late sa sesyon. Kaya naman, humigit kumulang 600 bills ang kanyang naipasa sa Senado. At karamihan dito ay naisabatas na at napakinabangan na ng masang Pilipino. Ang tinaguriang anak ng masa, ang kasama, kamasa, at kaisa ng masa, lalawigan ng Quezon, Senator Jicoy Estrada. Dito na natin yan. Maraming salamat. Una-una, nais ko pong magbigay pugay sa ating susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sa mga si President Bongbong Marcos Jr. At siyempre, ang ating susunod na pangalawang Pangulo ng ating bansa, walang iba kundi si Vice President Inday Sara Duterte. Siyempre, ang yung pinakamahal na gobernador ng lalawigan ng Quezon, walang iba kundi si Governor Danilo Suarez. At ang ating napakasipag na Majority Floor Leader, walang iba kundi si Congressman Martin Romualdez. At sa lahat ng mga kababayan natin dito sa lalawigan ng Quezon, mga mayors, congresswoman, congressman, vice mayors, mga punong barangay, mga luntiang katipuneros, the Provincial Union of Leaders Against Illegalities, mga BBM supporters, mga tuloy ang pagbabago movement sa inyo lahat. Magandang umaga po. Una-una, ako po ay labis na natuwa sapagkat solidong-solido ang inyong suporta sa tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Doble lang ang aking tuwa sapagkat ako ay isa sa nakabilang bilang inyong kandidato bilang senador sa ilalim ng ticket ng Bongbong Marcos, Inday Sara Duterte. Minsan yung palaman, si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte ay nanggaling din ng serbisyo bilang mga executives ng local government unit. Si President Marcos po, si President Bongbong po ay nagsilbi bilang gobernador ng lalawigan ng Ilocos Norte, samantalang si Vice President Inday ay hanggang ngayon kasalukuyan nagsisilbi bilang punong lungsod ng Davao. At yung lingkod naman, dati rin nagsilbi sa lokal na pamahalaan ng bayan ng San Juan. Kaya awang kami tatlo po ay nagsilbi sa lokal na pamahalaan dito sa ating bansa. Kaya naiintindihan po namin ang problema ng bawat bayan dito sa ating bansa. At kung sakasakaling pala rin, kami tatlo, lahat po ng ating lalo-lalo na po ako, lahat po ng ating mga kanukalang batas ay siguradong pakikinabangan ng mga mahirap, lalo-lalo na po ang masang Pilipino. At kung napapansin ninyo, Bongbong Marcos, Sara Duterte,
Jingo Estrada, lahat kami po ay pawang na anak ng presidente. Kaya siguro, papasalamat po rin po ako sa sumagdali ko rin itong pagkakataon ito upang magpasalamat sa suportang binigay nyo sa pamilya ng Marcos, pamilya ng Duterte at pamilya ng Estrada. Itasahan po ninyo, lahat po ng ating mga gagawin kung sakasakaling tayo po ay wala rin, ay lahat yan susuportahan ko bilang inyong senador, susuportahan ko lahat ng mga palituntunin ng Bongbong Marcos, Sara Duterte tandem. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Senator Jinggoy Estrada. Ang susunod na magsasalita para sa kanyang mensahe at pagpapakilala sa susunod na magsasalita. Palakpakan po natin, Congressman Martin Romualdez. Itong isang karangalan ng isang mambabatas kagaya po ko, majority leader ng mababang kapulungan. Ngayon, nagtitipon-tipon na naman ang mga leaders ng apat na partido. Yung HNP, ang chair, si Madam Mayor Inday Sara. Siya rin ang chair ng Lakas CNT. Si BBM, ang sunod nating presidente ng Republika ng Pilipinas. Siya po ang chairman ng Partido Federal ng Pilipinas. Yung sunod ng senador ng Republika ng Pilipinas, si Jinggoy Estrada, siyang namumuno ng Pwersang Masang Pilipino. Nakikita po natin, nagtitipon-tipon ng mga partido na gumawa ng isang alyansa para sa kinabukasan ng ating Republika. At nagpapasalamat tayo dito sa pamilyang Suarez, namumuno dito sa ating nilalawigan ni Governor Danny Suarez, ang ating inaanak, ang paborito kong inaanak, si Congressman J.J. Suarez. At yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa at yung sinasabi nga ni Governor J.J. at ang best friend ng aking asawa, si Congresswoman ng Alona Party List, Congresswoman Ana. Ayan na, yung tigre ng Ilocania at ang ahira ng Davao lumapat na dito sa Quezon. Ito na ang ating pag-asa. Sama-sama na tayo sa pagbabago. Ito na ang kinabukasan ng Republika ng Pilipinas. Ang paboritong anak ng Davao. Ito ang pinagmamalaki ng buong Mindanao at ngayon ng Pilipinas. Ang sunod na Vice Presidente ng Pilipinas, kung hindi, Mayora Inday Sara Duterte. Thank you. Yes. Thank you, Majority Floor Leader Martin Romualdez, for your gracious introduction. Nagpapasalamat po kami kay Gov. Danny, kay Kong Aleta, kay Kong Ana, at kay Congressman JJ sa kanila pong pag-organize ng aming mga activities ngayong araw dito sa inyo sa Quezon Province. Mayong buntag sa inyo mga tanan, magandang umaga sa inyo lahat. Andito din po, papunta, parating, si former President Gloria Macapagal Arroyo. Tumutulong din po siya sa amin upang maghanap at mag-solicit ng suporta ng taong bayan para sa aming pagtakbong sa susunod na taon sa halalan natin sa 2022. Dito po, ma'am. Unahin ko po ang aking talumpati sa pagpapasalamat. Andito na si ma'am. Halakpakan po natin, former President Gloria Macapagal Arroyo. Unahin ko po ang aking talumpati sa pagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa oras at oportunidad na binigay ninyo sa akin ngayong umaga na makausap kayo, makasama kayo at makapagbigay ng mensahe sa inyong lahat.
konting eksplanasyon kung bakit po ako nandito nakatayo sa harap ninyo. Noong October 8 po, sinabihan ko na po lahat na hindi ako tatakbong Pangulo ng Pilipinas. Sinabihan ko po si Bongbong Marcos, sabi ko sa kanya, ikaw gusto ng mga tao, kung meron kang magagawa para sa bayan natin, kung gusto mong tumakbong Pangulo, tumakbo kang Pangulo. Noong October 8, nagkamali ako. Akala ko, ransararan, matitigil na sila kapag hindi ako nag-file ng candidate for president. Naka-feel or nakaramdam ako ng pressure noong inaaraw-araw na nila ako at sinasabihan nila ako, Inday Sara, aantayin ka namin sa November 15. Huwag mo kaming biguin dahil pinaiyak mo na kami, na-depress na kami, hindi na kami kumain ng ilang araw sa kakaantay sa iyo. In fact, kahapon po sa Tacloban, nandoon ako, may lumapit sa akin, sabi niya, inantay ka namin doon sa Comelec. Sa mga naniniwala po ng Diyos, meron pong lumapit sa akin, sabi nila sa akin, Inday Sara, hindi tumakbo ang tatay mo pagka-vice presidente. Sinabi mo at sinabi niya, tatakbo siya. Ngayon hindi siya tumakbo. Pwede bang ikaw ang tumakbo? Dahil gusto ng mga tao, Duterte, gusto ng mga tao, trabahong Duterte ang nakikita nila. At ituloy yung pagbabago na kinakampanya ni Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon. Nakita ko yun nasa parang sign galing sa Diyos ko, na sinabi ko na nga, hindi ako tatakbong Pangulo, na ito yung pamamaraan na masagot ko ang mga panawagan ng tao, panawagan ng ransararan. Hindi man buo, dahil hindi Pangulo, yun ang gusto nila, pero nandun na rin ako on a national stage as Vice President ng ating bansa. Hindi mahirap para sa akin ang magdesisyon na tumakbong Vice President. Dahil turo po ng aking mga lolo at lola sa akin, ang pinakaunang dapat mong matutunan sa buhay mo ay magpakumbaba, maging humble. Dahil po, sa buhay natin, lagi tayong nauna. Pero minsan sa buhay natin, kailangan natin tumayo sa likod ng isa pang leader. At si Bongbong Marcos yun. Pakuha mo yung sentla natin. Bakit siya ba ang pinili ko na katandem o running mate? Dahil as a voter, not as a presidential candidate, importante po sa akin na ang isang tao na nagpipresenta na Pangulo ay meron siyang experience sa decision making. Meron siyang experience sa executive position. Padala mo rito kay Buka. At walang argument sa kanyang experience as a four-term governor of the Ilocos Province, a one-term congressman, and a one-term senator ng ating bansa. Importante po yun. Tulad ng mga governors natin, mga mayors natin, mga barangay captains natin, sila po yung sanay sa problema at sanay paano mag-isip ng solusyon sa mga problema at paano i-roll out o gawin na ipakita sa mga tao ang solusyon na naisip nila sa mga problema. Importante po yun sa isang Pangulo. Dahil po, kung ako Vice President, tatanong ako, Sir, may problema tayo, anong gagawin natin? Hindi pwede sa ating bansa kayo, joke lang, Inday Sara, sandali. Mag-isip muna ako, hindi ko alam kung anong gagawin natin, paano na ito. Hindi pwede. Dahil nagmamadali po tayo, hindi na pwedeng paatras ang ating bansa. Isa na tayo sa pinaka, nasa mababa, sa mga kapitbahay natin dito sa Asia. Tinanong ko siya, sabi ko, Sir, si Bongbong Marcos, Sir, anong gagawin natin? Nag-uusap pa kami, hindi pa niya ako running mate. Anong gagawin natin? Sabi niya, Inday Sara, ang mga tao, naghirap na yan bago pa man dumating ang pandemya. Noong dumating ang pandemya, nalubog na tayong lahat sa hirap.
Wala nang mahirap na, wala nang mahanap na trabaho, wala nang pambili ng pagkain. Sabi niya, kailangan ng mga tao ng pera. Kailangan masabihan at maturuan ang mga local government units kung paano magpapasok ng pera doon sa kanilang local economies o sa kanilang mga lugar. Para pag may nagnenegosyo, merong natututong magnegosyo, merong mga trabaho ang mga tao, meron silang pera. Yun ang importante sa kanya. Nasabi ko, tama yung aking pagpili sa kanya as running mate o katandem. Dahil ang unang sagot niya sa akin, nung tinanong ko siya, anong gagawin natin? Sabi niya, kailangan ng mga tao ng pera. Ibig sabihin, ang top of mind na sagot niya is kung ano yung magagawa niya para sa ating mga kababayan, para sa ating lahat ng mga Pilipino. Hindi man niya sinabi mga mahirap, hindi ba niya sinabi mga mayaman, sabi niya, lahat ng tao nangangailangan ng pera ngayon dahil hirap sila, hirap tayong lahat, hirap ang ating bansa. So sabi ko, hindi ako nagkamali dahil ang unang sagot niya kaagad mga tao. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang gusto niyang gawin at alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Yun ang kailangan natin sa isang Pangulo. Lagi po sa mga nakaraan na eleksyon, pumipili po tayo ng president at pumipili tayo ng magkaibang partido na vice president. Kami po, humihingi po kami sa inyo ng tulong na pumili tayo ng Bongbong Sara. Dahil ang gusto po namin ipakita sa ating mga kababayan at sa buong bansa ay ang pagkakaisa. Dahil gusto natin malakas ang ating bansa. We cannot afford na hindi stable ang ating bansa sa mga susunod na 6 na taon. Yan po ang aming ipinapakita sa inyo. Ang unity o ang pagkakaisa ng President at ng Vice President para sa isang malakas at matibay na Pilipinas. Kasama din po namin dito ngayon na si former Senator Jinggoy Estrada. Ganon din po siya. Ang experience niya as a chief executive doon, mayor ng San Juan, wala pong argumento dyan. Dili mi makiglalis, ana. Pero sinabi niya, gagawa lang ako ng batas. Itong ang gusto kong gawin ngayon para sa ating bansa. Tutulungan ko ang Pangulo, tutulungan ko ang Vice President na mabigyan ng suporta yung kanilang mga gustong gawin para sa ating bansa dyan sa Senado sa paggawa ng ating mga batas. Kanina po, binuksan ko ang aking talumpati ng pagpapasalamat. Ngayon po, isasara ko ang aking talumpati sa pagpapasalamat din. Makalimutan niyo na lahat ang sinabi ko sa gitna. Ang gusto ko lang ay hindi ninyo makalimutan na nagsama-sama tayo ngayong araw na ito. Tumayo ako sa harap ninyo at nagpasalamat ako sa inyo. Una po, ang pagpapasalamat ni President Duterte sa inyong lahat. Sabi niya, hindi na niya magawa ang personal na puntahan lahat ng tao, lahat ng Pilipino para ibigay ang kanyang pasalamat. Hindi ninyo siya iniwanan noong 2016, nung nakita ninyo na siya ay nahalal na ng Pangulo, binigay kaagad ninyo ang puso at buong suporta ninyo sa kanyang administrasyon. Noong 2019, nandito din kami, humingi ng tulong para kay President Duterte para sa kanyang mga senators. Hindi din ninyo siya iniwanan. Ibinigay ninyo sa kanya ang suporta sa mga senador niya. At ngayon, pinapaabot niya sa inyong lahat ang kanyang pasasalamat dahil matatapos na po ang
nandyan lagi sa puso niya ang pagpapasalamat sa buong Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Quezon Province. Ako po, ang dala-dala ko po ay turo ng aking mga magulang sa akin. Sinasabi nilang lagi sa akin na maging sincere at faithful sa aking trabaho at sa aking pagsiservisyo sa lungsod, sa bayan namin sa Davao City. At yan po ang dala-dala ko as Vice President ng ating bansa. Yung tinatawag ng mga tao na Tatak Duterte, yung sinabi nila sa akin na kailangan namin ng trabahong Duterte, kaya kailangan tumakbo ka sa national at hindi lang dyan sa Davao City. Gusto namin makita ito sa buong bansa. Yan po ang dala-dala ko para sa inyo. Our families will forever be indebted o grateful po kami sa lahat ng suporta na ibinigay ninyo para sa aming pamilya. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Mga kababayan, ang susunod na pangalawang Pangulo ng Bansang Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte. Muli, maraming salamat. Kilalanin din po natin ang pagdating ng ating 2nd District Congressman, Congressman David J.J. Suarez. Our Alona Party List Representative, Honorable Ana Villarasa Suarez. Mga kababayan, para sa kanyang mensahe at pagpapakilala sa susunod na magsasalita, ang ama ng lalawigan ng Quezon, Governor Danilo E. Suarez. Ito na po. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga. Ito ba lahat ng mga public official natin? Mayor, Vice Mayor. Nasa- Pakitaas lang ang kamay ng mga public elected officials. Pakitaas lang. Ang dami kang dito dyan sa mag-ahari sa kapilit. Mga kasama, ang inyo pong pangarap ng Gobernador ng Quezon ay genuine na anti-Marcos. Nagulat kayo, ano? Ako po ay anti-Marcos. Sapagkat nung kinuha ng mga Amerikano ang dating Pangulo, dinala po siya sa Hawaii. Antay ako kung kailan siya ibabalik, mga kasama. Kaya ako po ay anti-Marcos. Ako'y mahulog sa Ang mga. akin pong ipapakilala sa Ito inyo, mo patay, sayang na rin. mga kasama, ay isang napakagaling na tao. Matagal ko na po siyang kaibigan. Ako po naman ay matagal din naglingkod sa kanyang lumaong ama. Siya po ay naging gobernador, naging senador, naging congressman, naging vice governor. Minamahal kong malalawigan, public elected officials, buong puso ko po ipinapakilala sa inyo ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ganda pala ng foto. Maraming
kaibigan, ang butihing gobernador ng lalawigan ng Quezon, Governor Danny Suarez, ang ating mga bisita na dumating para dito sa ating kaunting pulong-pulo. Nandito rin po si former Senator at parating pala at papasok muli na Senador na si Diego Estrada. Alam niyo po, napakadaling kampanya itong aking kaibigan dahil nakasama ko po sa Senado. At nakita naman natin na sa tagal niyang naging senador ay napakadami ang kanyang naging record na magandang mga batas na ipinasa na nakatulong sa maraming tao. Yun lamang parang napag-initan yata ng konti ng ating kaibigan sa Malacanang noon. Kaya medyo naiba yung takbo ng kanyang karir. Ngunit ngayon ay tayong lahat magtutulungan po tayo para ibalik sa muli sa Senado para makapagservisyo muli ng bayan. Ang ating Majority Floor Leader ng House of Representatives, Congressman Martin Romualdez. Andito rin po ang isa ko pang matalik na kaibigan na naging governor ninyo, ngayon ay Congressman J.J. Suarez. Kasama po rin natin si Congressman Mikey Arroyo na siyang bumisita rin sa ating pulong-pulong. Congresswoman Ana, ang representante ng Alona Party List. At bukod sa lahat, ang aking running mate na si Mayor Inday Sara Duterte. Lahat po ng ating mga kaibigan, my fellow workers in government, at nakita natin ang mga punong bayan na nandito, pati yung kanilang mga bise, ang mga membro ng Sangguniang Panlalawigan, ang sectoral groups na nandito, ang Luntiang Katipuneros. Ayan. Provincial Union of Leaders Against Illegalities, uli. At ang ituloy ang Pagbabago Movement, IPL. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako'y nagpapasalamat sa ating butihing gobernador at Congressman Suarez dahil sa binigyan tayo ng pagkakataon na makipagkita sa inyo at makapag-usap sa inyo dito sa araw na ito. Dahil napakahalaga ang mga ating magiging mensahe. Ay simula pa lang ay ako siguro ay sasabihin ko, ako na ang pinakamapalad na presidential candidate dito sa halalan na ito. Pinakamapalad na ako. Napakapalad ko dahil ang naging running mate ko, ang naging partner ko ay ang pinakamagaling at pinakamahusay, pinakamatapang, pinakamay karanasan sa lahat ng ibang vice presidential candidate, si Mayor Inday Sara. Dahil po, bukod sa kanyang galing at kakayahan, nadadalhin niya bilang vice-presidente, ay kami po ay sumasang-ayon sa mga pangangailangan na hinaharap ng ating bansa ngayon. Kaya po, ay aming napapag-usapan ay ang pagkakaisa. Dahil po, wala naman po tayong dinaanan na krisis sa Pilipinas na hindi tayo nakaraos, hindi tayo nakapag-survive kung hindi dahil tayo ay nagkaisa bilang Pilipino. Hindi natin mahaharap ang krisis ng pandemya, hindi natin mahaharap ang krisis ng ekonomiya, na maibalik sa trabaho ang ating mga kababayan, na magkaroon uli ng pera sa kanilang bulsa, na makapagbayad ng kanilang pangangailangan para pakainin ang pamilya nila, pag-aralin ang kanilang mga anak, at kahit paano makaramdam ng kaunting ginhawa
sa pagkatapos nitong krisis na ito at kahit papano ay may magandang kinabukasan na inaasahan. Yan po ang ating layunin para sa Pilipinas. Yan po ang ating hangarin para sa karantayan, para sa ating kapwa Pilipino. Ito po ang aming ipinaglalaban at ginawa namin advokasya ay ang pagkakaisa muli, ang pagkakaisa sa Pilipino. Pagbubuklod-buklod ng lahat ng iba't ibang grupo para sabay-sabay na tumutulong sa taong bayan, sabay-sabay tumutulong sa bansa. Hindi po mahirap gawin ito. At naramdaman ko dahil nung muli na ako'y nagsimula na isigaw ang pagkakaisa, isigaw ang unity team namin dalawa ni Inday Sara. Mula nung aming sinigaw ang ating mensahe ng pagkakaisa, ay naramdaman naman po namin natanggap ng tao. Dahil hindi kata-kata. Dahil nga naman, ang ugali ng Pilipino ay mabait. Hindi naman tayo palaaway. Tayo naman ay mababait at nagmamahal sa kapwa natin. Ang pinagmamalaki natin ang ating pagkabayanihan na ating tinutulungan ang sino mang kapwa Pilipino na nangangailangan ng tulong. Nang sino pa ay naghihirapan ay binibigyan natin ng kahit anong maliit na bagay nang sa ganun ay matulungan sila. Yan ang ugali ng Pilipino. Yan ang ugali, yan ang kultura natin. Kaya dapat natin ibalik yung kultura na yan at yung pag-iisip na yan sa larangan ng politika. Nang sa ganun, lahat ng pwersa ay sabay-sabay na tumutulong. Dahil lahat naman po tayo ay naramdaman natin dito sa nakudumang krisis na ito. Wala naman siguro makakapagsabi na nung dumating ang COVID sa Pilipinas, yung meron tayo dyan mga kasamahan na hindi na kailangan ng tulong, wala silang problema, hindi nila naramdaman. Wala pong ganyan. Lahat, kahit sabihin mo yung mga sikat, yung mga mayayaman, yung mga mahihirap, yung mga kahit na ano na pinanggalingan, lahat naramdaman itong pandemyang ito at naramdaman na nangangailangan tayo lahat ng tulong, kaya kailangan lahat ng Pilipino ay tulungan ang kanilang kapwa Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaisa natin sa pagtrabaho para tayo nakalampas dito sa ating hinaharap na pandemic at may plano tayo para sa kinabukasan na maibalik sa trabaho ang ating mga kababayan na sila ay muli na meron silang makaramdaman sila ng kaunting ginhawa at masasabi nila na kahit paano ang kinabukasan ay maging mas maliwanag kaysa sa nakikita natin ngayon. Yan ang ating ipinaglalaban. Kaya po, alam niyo po, lahat po ng ating mga kasamahan ay kinakausap natin para malaman ba, ano ba, yung iba't ibang sektor, mabuti yan na marami kayong organization para may boses kayo na maaaring yung isigaw ang pangangailangan ninyong lahat. Ngunit lahat yan ay hindi natin matutugunan hanggat tayo po ay nagkaisa. At sa aking palagay, pagka dumating ang panahon na yun, at darating ang panahon na yun, dahil nakita ko ninyo, napaka-importanting simbolo itong pagsasama namin ni Mayor Inday. Dahil, sabi nga, I am from North, Ilocano ko, galing ako sa Ilocos, kaya nandun kami sa tuktok ng Luzon. Ito naman, ang ating buting Mayor Inday Sara, she comes from Mindanao. Napakagandang simbolo po ito ng pagkakaisa. Dahil mula sa Norte hanggang sa Mindanao ay nagsasama na. At dito tayo nagkita sa Lucena City sa lalawigan ng Quezon. Kaya't napaka-importanting simbolo, it is not only the geographical locations of your two candidates that are the symbol of our unity, the unity that we are hoping to bring to the rest of the country. Not only to the political arena, but also to our society once again. It is an important symbol because it is not only a geographical coming together of
two disparate political forces, but it is the coming together of the understanding of the need of unity for our country. Ang ating pangangailangan ngayon nasa isa't isa. Ang pangangailangan ng bawat Pilipino ngayon na matulungan siya ng bawat ibang Pilipino. Yan po ang aming hangarin. Ito po ang simbolo ng pagkakaisa. Ipagpatuloy po natin. Dito po nagsimula. Dito sa Lucena City, ngayong araw na ito, dito nagsimula ang pagkakaisa muli ng mga Pilipino, pagkakaisa muli ng ating bansa, at pagtaguyod ng ating simula sa pagtatagumpay. Ipagpatuloy po natin itong nasimulaan natin ngayong araw na ito. Ipagpatuloy po natin ang ating paglalaban sa advokasya ng pagkakaisa. Nang sa ganun, ay darating din ang araw. And it will come. That day will come. Ako ay malakas po ang loob ko na malakas ang tiwala ako sa Pilipino na makikita ang ating mensahe ay tama at darating ang araw na tayo ay magiging matagumpay. Hindi lamang sa halalan sa darating na taon, kung hindi sa ating pagbubuklod-buklod ng mga Pilipino para tayo sama-sama po na babangon muli. Marami pong salamat at magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po. Mga kababayan, ang susunod na Pangulo ng Bansang Pilipinas, Honorable Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kilalanin din po namin ang pagdating ng ating unang ginang at kinatawa ng ikatlong distrito, Congresswoman Aleta Suarez.